Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, you are worthy of all praise, so Lord God. Marami po sa aming pong bansa ang nagdiriwang ngayon o sa iba pang bansa, Panginoon, nagdiriwang, O Diyos, ng Holy Week, O Lord, itong paparating po na week na ito. Pero Lord, kami po ay nagdideklara na ikaw lamang po ang tunay na Diyos. Wala na pong iba, Panginoon. Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na buhay, noon, ngayon, at magpakailanman. Dinideklara po namin ito sa pangalan ni Jesus. Lord, dinideklara po namin, O Lord God, na kayo po ang maluluwalhati sa pangalan ni Jesus. Ikaw ang mabibigyan ng kapurihan. We rebuke any spirit of idolatry, Lord God, in the name of Jesus. But we speak and declare for your light, O Lord God, to shine upon your people, upon this nation, O Lord God. At dinideklara po namin sa pangalan ni Jesus, the Spirit of Truth. Let the Spirit of Truth manifest, O Lord God, sa aming bansa, Luzon, Visayas, and Mindanao, sa pangalan ni Jesus. Lord, dahil naniniwala po kami that the truth will set us free. Salamat po, Panginoon, at kayo nga po siyang manguna sa aming bansa. We ask for your forgiveness, Panginoon. Hallelujah. Sa mga maling beliefs, sa mga maling pananampalataya, patawarin niyo po kami. Nagdideklara po kami ng salvation, Panginoon, at tamang relasyon po sa inyo para sa aming bansa at kapwa Pilipino. Salamat po, Lord. Ikaw pong maitaas sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po, Lord. Shalom po sa lahat. Pwede bang batiin mo lang yung katabi mo ng shalom? Okay. Thank you po, Lord. Shalom po sa lahat. At good morning po, mga kapatid. Hallelujah. Mainit po ba? Sabi mo sa katabi mo, huwag iinit ulo mo, ha? Hallelujah. Thank you po, Lord. Pwede po ba tayo magpasalamat sa Lord? At sabihin mo lang, thank you po, Lord. Hallelujah. Mabuti po ang ating Diyos. Thank you po, Lord. Shalom po sa lahat. Maging sa lahat po ng mga naka-join po sa atin online. Shalom po sa inyo, mga kapatid. Hallelujah. So sabi po dito sa ating first slide, bukod sa shalom, pwede ba nating basahin ito? 1, 2, 3, fire. Sacrifice is often what we do to compensate for a lack of intimacy. But obedience is the fruit of intimacy itself. So may idea na kayo kung ano po ang mensahe natin o mensahe ng Panginoon sa bawat sa atin. Sabi, madalas daw po, no, ang sacrifice, ginagawa daw po ito para doon sa sasabihin mong hindi mapabayaan yung intimacy o kapag may kulang doon po sa isang relasyon, no, nagagawa po nating mag-sacrifice, no, para mapigilan yung panlalamig. But, sabi po dito, but obedience is the fruit of, ano daw po, intimacy itself. No? So, sa madaling salita, mahirap pong sumunod kapag wala kang relasyon sa nag-uutos. Tama po ba? Mahirap sumunod kapag wala kang malalim na relasyon doon sa taong nag-uutos sa'yo. Baka pwede mo sabihin, sino ka, bakit mo ako inuutusan? Di ba po? Parang ganun lang yon. Pero kapag ang magulang mo ang nag-uutos sa'yo, nako, sa ayaw at gusto mo. Si Brother Bobot nga, ang bilis sumunod. May hanger ka. Naalala ko hanggang ngayon, si Ahava, ang tawag po niya sa hanger, hindi hanger, paddle. Pag pinapakuha ko siya ng hanger dahil naglaba ko, ang tawag niya paddle. Kasi pamalo. No? Pero sinasabi dito, yung pong totoo kapag yung tao na nag-uutos sa atin, mahirap po sundin kapag wala kang relasyon. Pero tanong,
sa Lord, tayo po ay may relasyon sa ating Panginoon. Tayo in love at may malalim na relasyon sa Lord. Yan yung bagay na kung saan masasabi natin na tayo po ay nakakasunod sa Lord because we love God. Amen? Because meron tayong relasyon sa Panginoon, kaya po natin siya nasusunod. Amen. Meron po ako napanood, sabi sa kanya, tinanong siya, anong sekreto niyo po para gumanda ang inyo pong business, ang inyong company? Anong sekreto niyo po? Bakit kayo maraming sales? Sabi po niya, alam mo, hindi yung product, yung pinaka binibida ko. Sabi niya, ang binibida ko, yung sarili ko. Kailangan magustuhan muna akong nagbebenta bago yung product. Sabi ko, totoo nga yun. Kasi, sasabihin mo, kahit na parang ayaw mo ng product, kapag ang nagbenta sa'yo, may relasyon ka, may malalim kang relasyon, kukunin mo eh. Tama po? Kaya yung mga bumibili ng buko. Alam niyo po, ganyan yung ginagawa namin pag may nagbibenta. Kahit sa ibang church, pag may nagbibenta, binibila namin ni Pastor, lalo pag SPT. Kasi ang daming mga nagbibenta-benta. Yung kahit hindi mo naman siya kinakain, di ba? Kahit hindi mo kinakain, kahit hindi ka mahilig doon, o hindi mo ginagamit yan, dahil ang nagbenta sa'yo, co-pastor mo, kaibigan mo, malapit sa'yo, bibilan mo. Amen? Parang ganun po. Sabi dito, obedience is the fruit of intimacy. Kaya po, mahirap sumunod sa Panginoon kapag hindi po tayo intimate sa Lord o wala tayong malalim na relasyon sa Diyos. Amen. Kaya kapatid, wag mo nang tanungin, bakit yung iba hindi sumusunod sa Lord? Baka walang relasyon sa Lord. Tama? Baka walang malalim na relasyon sa Lord. Baka kilala lang ang Panginoon pag may problema. Pero bakit ikaw nakakaya mong sumunod sa Lord? Bakit ikaw nakakaya mong mag-evangelize, sumunod sa pinapagawa ng Lord? Bakit po natin iyan nakakaya? Because, ako po'y naniniwala, that's the fruit of your intimate relationship sa ating Panginoon. Amen? May relasyon ka sa Lord eh. Hallelujah. Kaya ito po ang ating mensahe. This is the title of our message. Basahin po natin, 1, 2, 3, 5. Why your yes outweighs your offering. Bakit po kaya, parang lang, no? Bakit kaya mas mainam o mas okay o mas mabigat yung yes mo kesa doon sa offering mo? Bakit po kaya? Tanggalin ko na nga lang. Bakit po kaya mas mahalaga yung ating yes kesa sa ating offering? Ano po sinasabi sa salita ng Diyos? 1 Samuel 15:22. Kita nyo ba? Basahin po natin 1, 2, 3, 5. Has the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obedience the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to listen than the fat of rams. Hallelujah! Sabi dito, nalulugod ba ang Lord diyan sa mga burnt offerings nyo? Diyan ba sa mga sacrifices nyo, nalulugod ang Diyos? Bakit? Noon kasi, ganyan po, magdadala sila ng mga animals, at iaano po nila, i-offer nila sa Panginoon dahil sila'y may kasalanan o kaya nagpapasalamat sila sa Lord, no? Dahil feast. Sabi dito, diyan ba nalulugod ang Diyos? Diyan ba nalulugod ang Panginoon sa inyo pong mga offering, sa ating mga offering? Na pag ikaw nagbigay ng malaking halaga, pag ikaw nag-tithes, nag-offering, pledges, diyan po ba nalulugod ang Diyos? Sabi, as in obeying the voice of the Lord. Sabi, behold, to obey is better than sacrifice. Amen? Sabi mo nga, to obey is better than sacrifice. Sabi, mas mahalaga
Mas mainam yung sumunod kesa mag-offering, kesa mag-sacrifice. Amen. Hallelujah. Kapatid, si Lord nakatingin doon sa atin pong pagsunod. Kahit na sabihin mo, milyon-milyon ang ginagawa mong pagbibigay, pero kung hindi tayo sumusunod sa salita ng Lord, alam niyo po, ang daming tao ganyan. Tama ba? Parang good works. Sa langit ako pupunta kasi, meron akong mga, ang tawag doon, may mga charity ako, may mga charity na tinutulungan, na ganito, ganyan. Kapatid, hindi po doon Sabi nga ng Lord, has the Lord as great delight sa mga bagay na yan? Sabi, hindi po dyan Bakit? Sabi, mas mainam yung sumunod. Sabi mo sa katabi mo, mainam na sumunod sa Lord. Amen? Ayan ang mahalaga sa Lord, to obey. Amen. Obedience. And, may kaduktong pa po. And, to listen. Kaya magkaduktong yan. Amen? Obedience and listening sa ating Panginoon. Napaka-importante. Hindi po sinabi ng Lord, wag ka na mag-sacrifice. Amen. Hindi sinabi ng Lord, wag ka na mag-offer. Hindi sinabi ng Lord, wag ka na mag-tithes ng 1,000,000. Wow. Hindi sinabi ng Lord na hindi. Pero ang sabi ng Lord dito, to obey is, better than sacrifice. Kasi ang mindset ng isang tao, pag ako nagbigay, okay na. Pag ako nagbigay, katanggap-tanggap na ako. Pag ako nagbigay, okay na. Sa langit na ako pupunta. Kapatid, hindi po iyan ang basihan. Moving from transaction to transformation. Ayan ang gusto ng Lord. Hindi ka lang puro transact. Ang gusto ng Lord, nakikita po sa buhay natin, transformation. Dahil doon sa ating pagsunod sa Panginoon, may nangyayari pong transformation. Yung sa salita ng Diyos, yung sa instruction ng Panginoon sa atin, na kapag sinunod po natin ito, may transformation na nangyayari po sa ating buhay. Amen. Hallelujah. Alam niyo po, nakakatuwa si Brother Hill. Ang ating mga men, si Brother Bubot na nagkukutkot. Si Brother Hill daw po, di ba, minsan hindi siya nakakaate nung Sunday. Alam niyo po, tanong daw ang kulit daw, tanong kay Sister Jo. Kailan yung Shabbat? Kailan daw gagawin doon yung Shabbat? Kailan daw mag-online? Kailan daw ang church? Halimbawa, Sunday ngayon, Monday pa lang, kailan ang church? Ang kulit daw. Pero noon, hindi ganun yun. Hindi nga nagsasalita pag pumupunta po kami. Kaya tuwan-tuwa ako pag nagsasalita na, pag nagsasabat, siya pa po sumasalubong sa amin. Tapos nag-arrange. Tignan mo, kasi kala po natin, di ba, Shabbat. Kaya lang po, tayo, fellowship doon sa Grabe, no? Ibang-iba po yun. Di ba, kilala niyo naman si Brother Hill. Ibang-iba po talaga siya. Ibang-iba po. No, grabe po. Tapos, pag nag-o-online na, nag-join online. Kaya sabi ko, si Brother Hill kasama. Nag-o-online. Binago ng Diyos. Amen. Pero alam niyo po, hindi po mababago through our offering. Hindi tayo mababago doon sa magbigay ka dyan, mag-offering, mag-pledges. Pero hindi sinabi ng Lord na hindi natin gawin yan. Kasama yan sa principles ng Panginoon. Pero kung gusto natin transformation mangyari, kapatid, nasa pagsunod sa Diyos. Sabi, from giving God things to giving God yourself. Amen? Mula doon sa ikaw ay nagbibigay ng mga bagay patungkol sa Panginoon, gawain ng Diyos, to sarili mo na yung ibinibigay mo. Amen. Sarili na. So ibig sabihin po, pag sarili na pong binigay na natin, kasama na lahat ng meron tayo. Amen.
Pati nga anak mo eh. Dati sila Sister Ninya, maliliit lang yan. No, inaalagaan pa nila Sister Ellen si Nicole noon. Ngayon si Nicole na mag-aalaga kay Sister Ellen. No, makita mo, katulad yan, yung si Judah. O, ganyan lang yan. Mga ilang naku po, makita mo, ang laki-laki na. Lalo na, ang lakas kumain, oh. Mabilis lumaki. Thank you po, Lord. Amen. Kasama yung anak mo eh. Si Sir Ellen nga, kasama na, apo. Apo na ang kasama. No, kapag binigay mo yung sarili mo sa Panginoon, kasama na, hindi na, wala nang issue yung sasabihin mo. Mga bagay na meron ka, ina-acknowledge mo na sa Lord din yan. At nararapat ibigay sa Panginoon. Amen. Eto, may error. The error of King Saul. Kilala natin si King Saul o si Saul. No? Ano nangyari? Masyado po siyang, biglang alam mo yun, masyado siya naging complacent sa kanya pong relasyon sa Panginoon. Nagkaroon ng hatred, nagkaroon ng inggit, nagkaroon ng pagsiselos. Napabayaan yung relasyon sa Panginoon. Sabi dito, the error of King Saul, religious cover-ups. Ayan na, yung akala mo okay ang ginagawa mo, pero hindi na po pala. Obedience is better than sacrifice. Sabi po, amen. Was born in a moment of spiritual crisis. Ito yung time, nabanggit po ito in 1 Samuel, ito yung story nila King Saul, nila David. Sabi, King Saul kept the best of what God told him to destroy. May inutos kasi ang Lord sa kanila. Destroy, was sa akin lahat. Pero merong itinago. May hindi sinunod. Sabi, claiming he wanted to sacrifice it to God. Nung siya'y ni-rebuke ni Prophet Samuel, ang sinabi niya, meron akong tinago, yung mga magaganda. Kasi gusto ko yan i-sacrifice sa Lord. Aba, ginamit pa yung ang utos ng Lord sa kanila, lahat. Lahat talaga, destroy. Pero merong mga iniwan. Sabi, he tried to use a religious act to cover a rebellious heart. Ginagamit pa po yung pagiging religyoso. Kala mo mabait. Ala, hindi pala. Maraming ganyan. Kala pupuntan langit. Pero yung laro lang pala, langit, lupa. Yung akala mo, maka-Diyos, pinapapako pa yung sarili sa cross. Tapos pagkatapos, anong gagawin? Lasing na lasing. Magpapaano? Ano tawag doon? Penitensya. Pero lasing na daw yun. Opo, sinasabi nila talaga. Magiinom na sila ng mga pampamanid nila. Yan, isa na alak nila. Alam mo yun, may napanood. Di ba yung binabalita rin naman po? Yung merong penitensya, biglang nagalit dun sa pumalo. Ala, inaaway eh. Sinuntok, ginantihan eh. Ginagano, no? Biglang napalakas siguro eh. Sinuntok din, nagalit, ginantihan din. Kapatid, ganito yung nangyayari sa mundo ngayon. Yung akala okay ang ginagawa, magbibigay, magkakaroon ng ilalagay yung sarili doon sa good works, papaganda ng pangalan, kapag may mga eleksyon, ganyan din nangyayari, pagandahan ng pangalan. Kapag ako po ang binoto nyo, ayan na, sisiguraduhin ko, ganyan-ganyan na. Pag ako binoto nyo, ganito naman ako. Ay siya, huwag kayong maniwala sa kanya. Pag ako ang binoto nyo, ala, ganyanan na. Kapatid, papasok ang sinasabing Holy Week. At maraming tao sinasabi, patay ang Diyos. Tuwing kailan nga yun? Friday? Patay ang Diyos.
Huwag maingay. Totoo ba yun? Kasama ba yun? Ah, o sige. Kayo na lang kami, maliligo kami. Sanay naman eh. Di ba parang ang daming bawal, ang daming pong ano. Pero ano ba, parang bawal ka magsaya. Parang gano'n ang ano. Lahat ng parang makakapagbigay sigla, saya. Kailangan malungkot ka. No, ganun. Pero kapatid, si Lord, we believe, si Lord namatay, binigay ang buhay niya, pero muli po siyang nabuhay. At nananatiling buhay ang ating Panginoon. That's religious act. Nagiging reliyoso. Alam mo yon, pagkatapos magpapako sa krus, pero magiinuman. Merong pang rumble na nangyayari. Yung alay lakad, diyan din ba ginagawa po yun, no? Alay lakad, may dalang mga backpack. Ano yung mga dala po sa loob nun? Naku po, mga alak. Hindi ko po sinasabi lahat. No, hindi lahat. Pero totoo, hindi naman po lahat talaga. No? Pero ang dami pong ganon. Bakit ko po alam? Si Pastor Jeff dati, ganyan po. Mag-aalay lakad yan at may mga barkada kami noon. Pero hindi ako sumama kasi hindi ako sanay maglakad eh. May mga barkada kami noon. Pastor Jeff, alam niyo po, may mga dala-dala pang minsang mga tabu-tagong ano yan. Eh di ba may mga naku po, lasing na lasing. Pagdating po doon, rambulan, minsan wala pa sa tuktok. Naku po, kaya maraming dibang post, tawag doon? Yung mga nagbabantayan, checkpoint. Ang daming checkpoint. Bakit po? Naku po, ang dami mga kabataan na ganyan ang ginagawa. Si King Saul, ganyan yung nangyari po. Sabi ng Lord sa kanya, destroy everything na makikita nyo. Pero may tinago. At ang sabi niya kasi isa-sacrifice ko to sa Lord. Isa-sacrifice ko. Pwede ba yun, kapatid? Yung sasabihin mong, mangungupit ako sa asawa ko. Ibang tatights ko. Tataya sa loto. Para pag nanalo, malaki mabibigay sa church. Naku po, may kilala kaming ganyan. Sabi kay Pastor Jeff, Pastor, sabi niya, pag-pray nyo. Pag ako nanalo talaga, ang dami nagsasabi rin sa amin ganyan. Pag ako nanalo talaga, magpapagawa tayo ng church. Pero merong nanalo, gusto magbigay sa church, hindi po tinanggap. Kasi galing ng sugal. Ano tawag doon? Scatter. Pwede naman sana tanggapin. Sayang yan. Si King Saul ganon. Nakita niya, uy, sayang to. Uy, sayang. Kaya ni-rebuke ng Lord through Prophet Samuel. Sabi niya, iaano ko kasi to, i-offer ko sa Lord, isa-sacrifice ko. Sabi, he tried to use a religious act to cover a rebellious heart. Para lang matakpan yung pagiging rebellious ng puso. Hindi doon nakatingin ang Diyos sa kung gaano katindi ka, kagaling, katalino, kayaman, kadami mong binibigay sa church. Hindi po dyan. He is looking for a heart that vibrates at the frequency of His voice. Si Lord, alam mo yun, mas nadidelight ang Lord at si Lord ay nakatingin doon sa tao na kung saan tumitibok ang kanyang puso doon sa tinig ng Diyos. Mas mahalaga sa Kanya kung ano yung sasabihin ng Lord. Kapatid, ganyan ang ating Panginoong Yesus.
Amen. Ginagawa ng Panginoong Yesus kung ano ang sinasabi ng kanyang Ama. Kaya laging waiting ang Panginoong Yesus. Hindi sasabihin mo kikilos sa kung anong gusto lang niya. Amen? Sabi dito nakatingin ng Lord, obedience. Sabi dito, sacrifice is often what we do when we want to stay in control. Sabi ang pagsasakripisyo, isasabihin mong ginagawa ng isang tao itong sacrifices, madalas kapag gusto mong makontrol yung isang bagay. Dahil ayaw mo na malate, anong gagawin mo? Dahil ayaw mong malate sa school o sa trabaho mo, anong gagawin mo? So sacrifice ka, ano gagawin mo? Gigising kang maaga, maglalaan ka ng ilang oras na mas magdadagdag ka ng oras, ng 2 oras, 3 oras, para masigurado mong hindi ka late o mas maaga ka pa. Amen. Ganyan daw yung sacrifice. Pero sabi dito, obedience is what we do when we trust the commander. Ginagawa natin ang pagsunod sa Panginoon o sa isang tao because we trust Him. No? Dahil nagtitiwala tayo sa Panginoon, kaya tayo sumusunod. Hindi lang para makontrol natin yung isang bagay, maiayos natin isang bagay, kundi sumusunod po tayo dahil meron tayong relasyon. Kaya sabi kanina, mahirap sumunod kapag wala kang relasyon sa nag-uutos. Baka sabihin mo nga doon sa nag-uutos, bakit mo ko inuutusan? Sino ka ba? Di ba may mga ganong ano? Aba, ano tawag? Anto? Boss? No? No, ganun po eh. Because, commander, kilala mo, may tamang relasyon ka eh. Amen. Kaya even sa Panginoon, kaya tayo sumusunod sa Lord, kasi meron tayong relasyon sa Diyos. Kaya kapatid, pag nawala yung relasyon natin sa Panginoon, mahirap pong sumunod sa Diyos. Kaya maraming tao hindi sumusunod sa Panginoon. Bakit? Walang relasyon sa Lord. The difference between activity and alignment. Sabi mo nga, alignment. No, ayan na. Baka i-check po natin yung ating mga puso, ating buhay. Baka yung ginagawa natin puro activity na lang. Baka hindi na sinasabi ng Lord. O baka masyado tayong nabibisi sa mga bagay na ito na hindi naman yan ang pinapagawa ng Lord. No, sabi, we often think that being busy for God is the same as being obedient to God. Akala ng maraming tao, kapag ikaw daw ay busy sa mga activities sa church, sumusunod ka na. Obedient ka na sa Panginoon. Lagi ako nasa prayer meeting, lagi akong nasa Shalom Initiative. Minsan ako pa nagtuturo sa Shalom Initiative. Minsan visitation pa ako. Pupunta pa kami ng Lamay. Lahat! Akala daw natin madalas, yung being busy for God is the same as being obedient to God. But, ano sabi dito? You can be busy in the outer courts while being distant in the Holy of Holies. Maraming tao nandun lagi sa outer court. Bakit? Sa outer court, naunawaan natin yan. Amen? Yung division ng temple, or pwede natin sabihin, spiritual relationship po natin sa Panginoon. Maraming tao pinipili na nandun sa outer court. Bakit? Doon sa outer court, ang dali, ang gaan. Walang accountability, yung sasabihin mong walang mabigat na responsibilidad. Walang standard masyado. Kaya maraming tao gusto nandun sa labas, sa outer courts. Sabi, while you are being busy daw po sa outer court, hindi natin namamalayan,
baka malayo tayo doon sa pinaka mas malalim pala na relasyon sa Lord. Akala natin umaten, lagi, prayer meeting at lahat ng mga activity, pero malayo pala sa Diyos. Malayo pala ang relasyon sa Panginoon. Malayo pala doon sa Holy of Holies. Psalm 46-8, basahin po natin, 1-3 fire. Sacrifice and offering you did not desire, but my ears you have opened, but burnt offerings and sin offerings you did not require. Then I said, here I am, I have come. I desire to do your will. My God, sabi ni a man after God's own heart, ni David, yung sacrifice and offering, sabi niya dito, you did not desire. Hindi yan ang gusto daw ng Diyos. Yung ikaw ay mag-sacrifice, dahil lalo noon, pag may kasalanan ka, magdadala sila ng hayop, at ano gagawin? Isa-sacrifice. Gagawa na naman ulit ng kasalanan, aba, kaya lamang yung mayaman. Maraming i-offer. Kasi ganun lang. Kaya mas maraming kasalanan. Kaya sabi ng Lord, di ba, yung mga mayayaman, sabi doon, mahirap makapasok sa kingdom ng Lord. Kasi ganun talagang buhay nila noon. At ang totoo kahit ngayon. Marami naman akong pera eh. O magbibigay ako sa church na yan. O sa pare, sa pastor. O bibigay ako, papagawaan ko kayo, pastor. Papagawan natin ganyan. Pero makikita mo yung buhay. Sabi dito ni David, sacrifice and offering you did not desire, but my ears you have opened. Pero yung tenga ko, binuksan niyo po, sabi. Kaya anong na-realize niya? Aba, dapat pala ang dinidesire ko, kalooban mo. Kaya sabi niya, here I am. I have come. I desire to do your will, my God. Sabi po dito, notice the praise. Yung sinabi na my ears, ito pong may highlights, my ears you have opened. Sabi, my ears you have opened. The prophetic life is live ear to mouth. Pag sinabi nating ear to mouth, sa pamamagitan ng pakikinig mo, yung mga prophets, nakikinig mula sa Lord, at yun po yung kanilang sasabihin. Kaya tinatawag silang mouthpiece ng Panginoon. Even today, sa ating mga workers, mga ginagamit ng Lord, yung bagay na naririnig mo at sinasabi ng Lord, instruction ng Lord sa iyo, kapatid, dapat ginagawa natin at nagiging laman ng ating mga labi. Sabi, if your hands are busy sacrificing, ito, unawain po natin na, sabi, if your hands are busy sacrificing, but your ears are closed to His current instruction, you are operating in, ano daw po? Religious noise. Kung ikaw man daw po, tayo, busy. Itong kamay natin, busy sa pagsasacrifice, busy sa paggawa ng mabuti. Pero kung yung tenga naman daw po natin ay close sa instruction ng Lord, ano daw po? Religious noise lang yan. Kung sarado naman ang ating tenga sa pagsunod o pakikinig sa instruction ng Panginoon, kapatid, wala po iyan. Useless ang lahat. God is opening ears today. Amen. Sabi mo sa katabi mo, binubuksan ng Lord yung tenga mo ngayon, kapatid. God is opening ears today to hear the nuance of His Spirit. Kailangan marinig natin tinig ng Diyos. Kailangan maging pamilyar tayo sa tinig ng Panginoon. Kung ikaw ay napaka-pamilyar sa asawa mo, kaya po asawa yung example ko kasi yun yung pinaka-intimate na relasyon. Yung kahit katok, alam mo, kahit hindi pa kumakatok, alam mo na nandyan na. No? Alam mo, tapos parang nararamdaman mo, malapit na siya. Kaya magwawalis ka na.
Kaya sabi, God is opening ears. Hingin natin na mabukas ang ating mga tenga at marinig, maging familiar tayo sa tinig ng Diyos. The order of the kingdom, ano daw po? Love first. Hindi po, hindi yung love birds. Birds ba yun? Birds. Hearts. Kala ko birds, yung herds. Herds. Mali. Love birds pa yung sinabi ko. Kala ko love birds. Love hurts. Sabi, this is the order of the kingdom. Love first. Sabi mo ulit, love first. Amen. Kung titignan po natin at babasahin natin ang salita ng Panginoon, sabi, ano sinasabi ng Lord? If you love me, ano daw? You will obey what I command. Kaya napakahalaga na una, relasyon mo sa Panginoon. Kaya kapag tayo po'y nagkakamali-mali, alam mo yun, pag tayo nalalayo sa Panginoon, nakakagawa ng hindi tama, unang-una pong nawawala yung pag-ibig mo sa Diyos. Yun ang ugat. Kasi bakit mo nagagawa yung isang bagay na ito? Kasi kung mahal natin ang Lord, ang sabi sa word ng Panginoon, susundin natin siya. If sacrifice is the price we pay, obedience is the response of a lover. Amen? Yung sacrifice daw po, parang yan yung presyo, binigay mo, binayad, parang ginawa ng ating Panginoon. Pero yung pagsunod ng ating Panginoong Yesus, pagtugon po niya yan dahil mahal niya po tayo, ang mundo, at dahil mahal niya ang Father. Amen. Sabi, this is our response. Bilang nagmamahal sa Panginoon, obedience is the response of a lover. Jesus redefined the entire concept of duty. Sabi po dito, alam niyo yun, merong law ang Diyos sa atin. May 24 law. 24 ba? Ilan ang natin? Binigay ng law? Ng Lord? Ayan na, hindi nyo alam mga kapatid. Ilang commandments yun? 10 commandments. Binigay ng Lord. Pero alam nyo po, nung dumating ang Panginoong Yesus, ano binigay ng Lord? Ilan ang binigay ng Lord? 2. Sabi po dito, John 14:15. Basahin natin. 1, 2, 3, fire. If you love me, keep my commands. Kung mahal mo ako, sabi ng Lord, susunod ka. Kaya mahirap sumunod sa Panginoon pag wala kang relasyon. Mahirap sumunod sa Panginoon pag hindi mo mahal ang Diyos, kapatid. Pero baliktarin mo, makakaya mo sumunod sa Lord pag mahal mo ang Panginoon. In Matthew, ito sinabi, the first and greatest commandment ng Lord. Basahin nga po natin, Matthew chapter 22:34-40. 1, 2, 3, fire. Hearing that Jesus had silenced and Sadducees, the Pharisees got together. One of them, an expert in the law, tested him with this question, Teacher, which is the greatest commandment in the law? Jesus replied, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it. Love your neighbor as yourself. Andun na naman yung mga Sadducees. Nagsama-sama na naman mga Pharisees. Tara, sabi, testing natin itong rabay na ito. I-testing natin ito si Jesus na ito na sumisikat. Tanungin natin, dun sa commandment na yun, ano kaya yung pinaka-greatest doon? Di tinanong nila si Jesus, ano po ba yung greatest commandment in the law? Kasi sila po yung sabi, expert. Amen? Sila daw yung mga expert sa law. Anong sabi ni Jesus? Hindi po niya sinabi o binanggit yung nandun sa 10 commandments. Hindi sinabi ng Lord na, thou shalt not kill. Hindi niya sinabi. Anong sabi ni Jesus? Love the Lord your God with all your heart
and with all your soul, and with all your mind. This is the first and greatest commandment. Amen. Alam mo yon, parang hindi po niya yung sasabihin binago, kundi sinamarize niya, binuod niya para magawa mo yung 10 na yan at yung iba pang inuutos na commandment, para magawa mo yan yung unang word. Ano daw po? Love. Love the Lord. Unahing ibigin ng Diyos. Para hindi ka makapatay, para sumunod ka sa mga magulang mo, para hindi ka ay makapangnakaw, at kung ano-ano pa pong mga nandoon sa 10 Commandments. Para masunod natin yung bagay na yon, sabi ng Lord, first and greatest commandment, wala nang iba, love the Lord your God. Amen. Naunawaan po natin. Isang bagay na dapat pinapahalagahan po natin, yung ating relasyon sa Diyos. Yung ating pag-ibig sa Panginoon. Amen. Pangalawa, anong sabi ng Lord? This is the first and greatest commandment. And the second, ano daw po? Love your neighbor as yourself. Sabi mo nga sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. Kapatid, amen. Pag iniibig mo ang Diyos, kaya mong ibigin yung kapwa mo. Kahit hindi mo nga kilala yan, makakaya mo ibigin. At kahit sabi mong, kahit hindi ka ibig-ibig, makakaya mong ibigin. Kahit na sabi mong, may ganun siya. Si ano? Einstein. Hallelujah. Yun ang ano eh. No, love the Lord your God. Sabi, that's the first and greatest. Una at ano daw po? Greatest. Obedience isn't a test of your strength. Makinig ka. Sabi yung obedience daw po, hindi daw po ito test ng strength na meron tayo. Ano daw po ito? It's a test of love. Yung pagsunod, diyan natitest, gaano mo kamahal ang Diyos. Sa magulang mo, hindi daw yan yung pagsunod, hindi daw po yan test ng strength. Testing yan ng pag-ibig mo. Gaano mo kamahal ang magulang mo, ganun mo susundin ng magulang mo. Pag wala kang pag-ibig sa magulang mo, di ka susunod eh. O baka sumunod ka, pinipili mo lang yung susundin. Nakakita na po kayo ng mga taong ganon. Halimbawa, sasabihin ng nanay, magulang, anak, mag-aaral ka muna ha, bago mag-boyfriend. Eh wala na, 6 na anak. No? Ano pa lang? 16 years old. Kaya pagdating ng panahon, Nay, mga apo niyo po. Hindi kasi sumunod. Sabi, testing daw po ito ng love. Kaya malalaman mo kung ang isang magulang o ang anak minamahal ang kanilang mga magulang. Kapatid, makakaya mo sumunod sa iyong mga magulang. Amen? Maging sa ating Panginoon, sabi, it's a test of your love. Kung ikaw, mahal mo si Lord, walang issue sa iyo yung pagsunod. Kahit yung sinasabi ng Lord doon sa tithes, kahit doon sa sinasabi ng Lord na ibigin mo yung kapwa mo, yung ikaw ay maglingkod sa Lord, pinapagawa ng Lord, mag-share, mag-evangelize, walang issue sa iyo yan. Gagawin mo yan, susunod ka kasi mahal mo si Lord. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Obedience isn't a test of your strength, it is a test of your love. When you love someone, ayan na, sino na umibig dito? When you love someone, you don't look for sacrifices.
to appease them. Sabi, you look for ways to please them. Kaya si Pastor Jums, yan na. Kaya si Pastor Jums, dahil ang binibigay niya sa akin madalas, bulaklak, no, nagbibigay ka ng ganun. Alam niya, hindi naman ako mahilig sa parang ganun, yung mga ano ba tawag doon? Hindi naman ako mahilig sa mga, okay sa akin yung mga flowers na inaalagaan, pero yung mga minsan na may mga Valentine's, yung may mga ganun, o yung mga yung bibigyan ka. Sabi ko, hindi naman ako maano sa ganun. Tapos alam mo, inalam niya, tapos nagbibigay pa ng yan, cellphone, ba't ngayon hindi na? Ay, hindi. Tapos hindi ko tinanggap yun. No? Naalala ko yan. Nasa Rock Nights kami. Hindi ko tinanggap yung cellphone. Sabi nila, Pastora Roda, nila di nagano man, one way, Jesus, tanggapin mo na. Nagkaganunan. Habang nag-worship, sila, Pastora Rish, gumagano, tanggapin na. Kunin mo na kasi sayang naman yun. Ayoko kayo na lang ako kumuha dyan. Nagagano na. Habang nagagano. Ang kulit pa ni Pastora Roda noon. Sige na. Si Pastora Roda may hawak noon. Sige, ikaw na lang. Jesus. Ang kulit namin. Nasa likod kami, kaya hindi alata kami. Sasayawan pa kami. Tapos nagbibigay si Pastor doon, nagdadala ng mga cupcakes, gano'n. Sila si Sanina kumakain. Sige, kainin niyo yan. Pero yung dumating yung time, nalaman niya, mahilig ako sa pizza. Yan naman, puro pizza naman ang mga dala. Puro pizza naman ang mga dala. Sabi po dito, you look for ways to please them. Gagawa ka ng paraan, aalamin mo, ano ba yung saan siya matutuwa, saan siya yung mapi-please. Parang noon, kinikwento ni Pastor Obet, madalas niya bigyan ng rose si Pastora Cynthia. Kaya lang, binibigyan ni Pastor Obet red rose. Tapos, bibigyan daw ang dami. Makikita niya, kinikwento ni Pastora, nasa basurahan. Sa clinic niya, nasa basurahan. Nalaman ni Pastor Obet, hindi pala, mahilig siya sa rose, pero hindi red, white. White ang gusto niya. No? Sabi Pastor Obet, hinayang na hinayang siya, ang mahal na. Pero you will look for ways to please them. Sabi, stop asking, what do I have to give up? No, tama na yung, kailangan ko i-give up? Sabi, start asking, what is He saying right now? Ano ba yung sinasabi ng Diyos? Napakahalaga yung ikaw sabi, to obey is better than sacrifice. To listen. Sabi, listen. Sabi mo nga, listen. Napakahalaga yung ikaw makinig. At alamin ano sinasabi ng Lord. One word from God, obeyed, will do more for your destiny than 1,000 sacrifices of your own choosing. Kaya sinasabi po sa word ng Lord, yung isang tao sumunod, pwedeng marami ang maligtas, mabago. Pero yung isang tao na hindi sumunod, marami rin yung pwedeng hindi maligtas. Kaya yung isang pagsunod mo sa Lord, kapatid, hindi mo alam. Yung pwedeng ipagkatiwala ng Lord sa'yo. Kaya sabi mo sa katabi mo, sumunod ka lang, kapatid. Hallelujah. Sabi, obey will do more for your destiny. Yung pagsunod natin sa Panginoon, kapatid, mas maraming pwedeng mangyari at malakaran mo yung inihanda ng Lord sa iyo. Kesa doon sa 1,000 sacrifices na sarili lang naman natin. Sabi, the fruit of the yes. Sabi mo nga, yes. Pwede mo ba sabihin, yes, Lord? Sabi, this is the fruit of your yes. Ano daw po? Anong bunga ng ating pag-yes sa Lord? Sabi, access to the secret place.
yung pagsunod natin sa Panginoon, nagkakaroon po tayo ng access. Sabi nga, stop na yung pagsunod, pag-transact ng transact. Sabi, start, kapatid, to allow God to transform you, to transform us. Sabi, ito yung bunga ng ating yes. Magkakaroon ka ng access doon sa secret place. Dahil sa ating pagsunod sa Panginoon, doon po tayo natatransform. Doon po tayo nababago. Sacrifice, sabi po dito, keeps God at a distance. An altar between you and Him. Bakit? Makikita natin makikita natin mamaya. Bakit yung sacrifice, it keeps us na parang malayo sa Lord. Pero sinasabi dito, obedience brings, God into the room. Yung pagsunod natin sa Panginoon, yun po yung nakakapagdala sa atin doon sa secret place of the Most High God. Bakit yung sacrifice natin, it keeps us, sabi, distant sa ating Panginoon. Sabi dito, dilagay ko po ito, mamaya makikita natin yung illustration. Israelites brought their offerings to the outer court of the temple. Saan inilalagay yung kanilang mga offering? Sa outer court. Kaya yung sasabihin mo yung mga tao, ang daming mga dala-dala po nila, burnt offering nila, sin offering nila, praise offering nila, doon sa outer court. Ayan, tingnan niyo po, yung the tabernacle ng ating Panginoon. Dito ang outer court. Ito yung gate. Ito yung altar of sacrifice. Diyan po sila nag-o-offering. Biruin mo, asan yung Holy of Holies? Yung the most holy place. Ang layo po niyan. Kaya yung mga tao, alam mo yun, parang nakontento na sila, naging complacent na sila, na nandito ka lang sa outer. Bakit? Hindi po sila pwede basta-basta makapunta doon. Maging yung mga, high priest. Hindi basta-basta na, ako gusto ko maging high priest. Dito pa lang po, sinasala na. Dito pa lang. May malaking veil. Kaya yung mga tao parang, okay na ako dito, outer court, bakit? Ang daming responsibilidad dyan, ang daming hindi pwede dyan. Diyan sa jugs go, parang ang daming bawal dyan. Bawal mag-boyfriend, bawal mag-chismisan. Eh yun na nga ang uso ngayon. Ang daming bawal dyan. Bawal hindi magta-tithes. Eh yun yung principle ng Lord. Talaga magbibigay tayo ng ating ikapo, hindi nga bigay, ibabalik yun, binabalik yun. Amen? Talagang yung sinasabi. Kaya sinasabi po it keeps you, sabi itong sacrifice, it keeps us, sabi, keeps God at a distance. Ang layo. Pero yung obedience brings God into the room. Para maranasan mo yung napakatinding presence ng Lord, yung anointing, nung Ark of the Covenant, na doon sa pakinakadulo, kapatid, sa pagsunod sa Diyos. Amen? Sa pagsunod sa ating Panginoon. John 14:23, basahin po natin, 1, 2, 3, fire. Anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love them and we will come to them and make our home with them. Sabi, anyone who loves me, will obey my teaching. Sabi ng Lord. Sa lahat na nagmamahal sa Panginoon, sabi, sinusunod ang utos at turo ng ating Diyos. Kapatid, balikan mo yung Bible mo. Balikan mo yung word ng Panginoon. Amen? Balikan po natin ang salita ng Diyos, ang letter ng Lord sa atin. Your obedience is the welcome mat. Sabi mo, welcome mat. Sabi, your obedience is the welcome mat for the manifest presence of God.
Nagwe-welcome ng presence ng Lord. Hindi po yung sasabihin mo yung bigay ka ng bigay, ay dadating ang Diyos, ang presence ng Lord kapag nag-offer ako ng ganito. Hindi po, sa duwende yan. Sa mga ano yan, ano pa ba mga tawag? Mga nuno-nuno. No, yan yung kanila eh. Mag-o-offer ako para ano? O kaya mag-o-offer ako para hindi dalawin. O pag nagpapatayo ng bahay, pati mga tulay. Building. Sinasabi, merong ano, kailangan mag-sacrifice tayo ng dugo. May mga ganon, manok. Pero sabi, your obedience, yung ating pagsunod sa Panginoon is a welcome mat na para natin sinasabi, Lord, welcome po kayo sa aking bahay. Hindi yung kung ano-ano mga sacrifices. Amen? Hindi mo kailangan magpapalo sa likod. Sabi ko nga, nung may balita parang hindi ginagano, nahampas. Biglang nalakasan siguro, naku, nagalit. Nagsuntukan sila. Nag-away sila. Sabi, pre, nalakasan mo ata. Ang sabi ko sa'yo, dahan-dahan lang Sabi, hindi po yan ang hindi yan yung bring nung presence ng Lord. Hindi yan yung sasabihin mo makakapagparanas, para ikaw makaranas ng presence ng Lord. Kapatid, obedience. Yung obedience natin, para siyang magnet ng presence ng Lord. Para siyang righteousness. Pag ikaw ay matuwid, para kang magnet na kung saan yung presence ng Lord, kung nasaan ka, nandoon ang presence ng Lord. There are dimensions of God's glory that you cannot buy with your seeds or your service. Sabi, yung glory ng Panginoon, may mga bagay na kung saan hindi iyan madadala ng iyong service. Big sabihin, ng iyong paglilingkod. Ikaw umaatin ka na ganito, nag-evangelize ka, nagtuturo ka, pastor ka na o magpapastor ka. May glory ang Lord na kung saan ang makakapag-manifest ng glory ng Lord, walang iba kundi ano daw po, yung ating yes sa Lord. Sabi, you can only enter them through your yes. Yung ating pag-yes sa Lord. Kaya sinasabi ng Lord, if you love me, you will keep my commands. The first and greatest commandment ng Lord, love the Lord your God. Amen. Now, check your altars, kapatid. Check mo yung altar mo. Kamusta yung altar mo? God is not hungry for your rituals. Yung araw-araw na ginagawa mo, o kahit sabihin mo mag-fasting ka ng 100 days, full meal. Walang kainan. Mag-fasting ka ng ilang buwan. Sabi, God is not hungry for your rituals. He is not impressed by your religious sweat. Yung alam mo yun, yung mga ginagawa mo, yung araw-araw na ganito, ganyan, o kada Holy Week, ano pa ba, kada mga ano, hindi daw po dyan, yung magpaparada ka. Ipapakita mo na religyoso ako. Hindi po tayo against sa kanila ang ginagawa. But we need to tell them the truth. Amen. Na wala ng ibang Diyos, kundi si Lord lang. Sabi, God is looking for the one who will tremble at His word. Amen. Sabi si Lord, nakatingin, ang hinahanap-hanap ng Lord, yung may banal na takot sa Kanya at sa Kanyang salita. Stop trying to negotiate with God through your sacrifices. Ayan, maraming tao nakikipag-negotiate pa sa Lord. Lord, kasi magbibigay na lang ako, Lord. Kasi wala ako, meron kaming outing. Pero magbibigay naman po ako. Hindi. Lay down your agenda. Sabi mo sa katabi mo, lay down your agenda.
Ang dami nating agenda, maging yung mga nasa online. Ang dami nating agenda. Ang dami-daming ginagawa. Sabi, pick up His instruction. Ano ba instruction? Ano sinasabi ng Lord? Lalo po sa panahon ngayon. Kailangan maunawaan, makuha natin yung direction, instruction ng Lord. And watch how quickly the mountains move. Your simple yes. Pwede ba natin basahin yung naka-bold? 1, 2, 3, fire. Your simple yes in the secret place is louder to Him than the most expensive offering in the public place. Yung simpleng yes mo, Lord, sige po. Hindi pa pinapakita ng Lord sa'yo, pero sinabi ng Lord sa'yo, anak, willing ka ba lumakad sa calling mong ganito? Hindi pa pinapakita ng Lord, ano gagawin mo, saan ka pupunta, ano magiging assignment mo, pero nag-yes ka kaagad sa Lord. Kapatid, nayayanig ang buong kalangitan. Nag-yes si kapatid na ganito. Nagagalak. Kaya handa na lahat. Sabi, that's the most louder pagdating sa Panginoon. Kesa daw po dun sa expensive offering natin. Pwede po ba nating muling basahin in Samuel, 1 Samuel 15:22, 1 to 3 fire. As the Lord has great delight in burnt offerings and sacrifices, as in obeying the voice of the Lord, behold, to obey is better than sacrifice, and to listen than the fat of rams. Baka dumating ang time, may mga fat of rams po tayo. Ano ibig sabihin nun? Yung mga success, victories, mga narating sa buhay. Sabi ng Lord, better yung obedience eh. Better din yung listening, pakikinig sa Kanya. Higit daw po yan sa fats of rams natin. Tayo po tayong lahat. Pwede ba tayong pasalamat sa Lord? Thank you po, Lord. Hallelujah. Sige, pasalamat po tayo sa Lord. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon, sa inyong biyaya. Salamat po, Lord God, sa kalakasan. Salamat po, hindi kayo nagkulang sa bawat sa amin. Salamat po, Lord, kayo ang Diyos, kayo ang Panginoon, na hindi po nagkulang at nananatiling tapat po sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat po, Lord, sa inyong mensahe. Salamat po, Panginoon, binago niyo po yung aming mindset. Binago niyo ang aming puso, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil, Lord, ikaw po yung unang nag-obey. This is your response, Panginoon, Lord God, sa inyong pag-ibig. Salamat po. At sa panahon na ito, yun din po yung aming gagawin, Panginoon. Lord, thank you po, Lord God. We love because you first love us. We obey because you first, Panginoon, na nag-obey, Panginoon. Salamat po, Lord God. In-honor po namin kayo. Manatili po ito sa aming, itong mensahe mo, manatili po sa aming puso, sa aming isipan, sa aming buhay, sa aming pamumuhay, sa aming paglakad, sa inyong kalooban, O Lord God. Salamat po. In Yeshua's name. Amen.